Okay, what's up mga ka-rides? So, nandito na naman tayo sa bago nating vlog. Sa vlog na to mga ka-rides, papakita ko sa inyo kung ano yung pinaka-the best and cheapest na solution para sa mga bolt na hindi na natin matanggal. Okay? So, start na natin yan mga ka-rides. Okay, so ito nga pala yung gagawa natin ng remedyo mga ka-rides. Napapansin nyo yung drain plug natin mga ka-rides, yung screw nya, yan, yung ulo ng tornilyo mga ka-rides is kalbo na. Ngayon ito, hindi na to kayang pihitin ng kahit anong klaseng screwdrivers mga ka-rides. Ngayon, marami tayong remedyo para dyan mga ka-rides. Una is yung magpapamasin shop. Kaso ang disadvantage kasi ng pagpapamasin shop mga ka-rides is mas magastos siya. Kasi maghahanap ka pa ng magaling na nagmamasin shop. Then pangalawang remedyo mga ka-rides, pag meron ka namang barena, yon, pwede mo tong butasan, tsaka sarili mong dudukutin mga ka-rides. Ngayon, ang disadvantage naman nun mga ka-rides, paano pag hindi ka sanay magbarena? Ayan. Pag di ka sanay magbarena mga ka-rides, pwedeng masira yung pyesa mo. Yan. So, dito sa vlog na to mga ka-rides, papakita ko sa inyo kung ano yung pinaka safest and cheapest way para madukot lang tong tornilyo na to mga ka-rides. Ayan. So ito mga ka-rides, applicable to sa mga lahat ng mga lost thread na nut or bolts sa mga engines natin. So karamihan dito mga ka-rides yung napuputulan ng tornilyo sa cylinder block mga ka-rides. So ito, pwede to mga ka-rides. Ayan. So ito mga ka-rides, ang gagawin natin dito is ibababad natin siya ng battery solution mga ka-rides. Ayan. Pag gumagamit kayo ng battery solution, iwasan yung mahawakan nyo yung liquid nito mga ka-rides. Kasi mapdi yun sa balat. So payo ko lang sa mga baguhan dyan mga ka-rides, mag-gloves kayo kung pwede. Okay? So start na natin. Okay, so bago ko start mga ka-rides, try muna natin tong screw talaga. Ayan. Papatunayan ko lang sa inyo mga ka-rides na hindi kaya ng screw. Ayan mga ka-rides. Mapapansin nyo, nakadiin na to mga ka-rides. So dumudulas na talaga. Ayan. Ayan mga ka-rides. Oh. Ayan, dumudulas na talaga. Okay, so kung gagawin natin, kumuha lang kayo ng container nyo mga ka-rides. Kahit anong container yan mga ka-rides, okay lang. Pwede ring supot mga ka-rides, baso, mangkok, ayan. So lalagay natin ngayon to sa container mga ka-rides. Ayan. So napapansin nyo mga ka-rides, nakapailalim yung tornilyo mga ka-rides. Kasi itong container natin medyo malaki to. So ibig sabihin, mas maraming battery solution ang kailangan. Then lalagay ngayon natin yung battery solution mga ka-rides. Okay mga ka-rides, so nilagay na natin yung battery solution. Then kung mapapansin nyo dito mga ka-rides, ayan, bumubula yung metal parts. Ibig sabihin mga ka-rides, tinutunaw na ngayon nung battery solution yung metal parts na yan mga ka-rides. Then ang disadvantage lang kasi nito mga ka-rides, pag nagbababad tayo or nagtutunaw tayo ng metal parts gamit ang battery solution, inaabot yan ng 1 to 2 days mga ka-rides. So ang gagawin lang natin mga ka-rides, so ibabad lang natin siya, then hintayin natin matunaw. Okay? Okay, what's up mga ka-rides? So ito na nga pala yung binabad natin. Ayan. Ngayon mga ka-rides, titignan na natin kung okay na ba yung tornilyo, kung na-dissolve na ba siya or hindi pa. Basta ito mga ka-rides, ito yung binabad natin for just 1 day or 24 hours mga ka-rides. Ngayon titignan natin kung ano nang nangyari mga ka-rides. Ayan. So kung mapapansin nyo doon, parang may konti pang bakal na natutunaw mga ka-rides. Ngayon lalabas natin. Gagamitan natin ng plies mga ka-rides. Yan, kung mapapansin nyo mga ka-rides, maitim na yung
battery resolution natin. Ayan. So ito na nga pala siya mga ka-rides. Ayan. Yun, so may bakal pang konti mga ka-rides. Ayan. So yun mga ka-rides, pwede nang tusukin yung bakal, pwede nang tanggalin. So tanggalin natin mga ka-rides. Yun. Okay, so hawakan natin mga ka-rides. So ito na siya mga ka-rides. Yan yung nangyari sa bakal. Pinanipis niya ng pinanipis mga ka-rides. Then kung mapapansin nyo tong point na to, yan, ito yung pumipigil dun sa gas kapag. Then ito yung thread niya mga ka-rides. Yan. So balikan natin yung binabad natin. So napapansin nyo mga ka-rides, dami nyo ng tawag dito, parang galis. Then ang gagawin natin dito mga ka-rides, hugasan muna natin siya ng tubig. So balikan lang natin yung container natin mga ka-rides. Yan, kung napapansin nyo mga ka-rides, daming yan, yung mga debris na yan. Yan yung pinagtunawan natin mga ka-rides. Tsaka syempre yan na rin yung mancha nung yung carburetor mga ka-rides. Okay. So ito na siya mga ka-rides. Pwede nang hawakan to. So kung napapansin nyo mga ka-rides, nag-iba yung kulay nung carburetor natin. Tinunaw niya rin yung parang pinaka top coat nung aluminum, pero hindi niya tunaw tong aluminum mga ka-rides, tong base niya. So ang gagawin natin dito mga ka-rides, papakintabin na lang natin siya. Then dito mga ka-rides, dun sa thread niya, ayan. Kung masisilip naman mga ka-rides, hindi naman na lost thread. Ayan. Okay. So linisan lang natin to. So yun na mga ka-rides, papansin nyo, bumalik na sa dating kulay. Then konting punas lang to mga rides, or konting liha. Okay, so dito mga ka-rides, sasalpakan natin to ng bagong tornilyo. Titignan natin kung may nangyari ba sa thread nyo or wala. Pero feel ko naman mga ka-rides, wala naman siya kasi kita naman sa mga mata. Yan. Okay, so ito, linisan pa natin.
Okay mga ka-rides, so ito na pala yung natapos natin project mga ka-rides. So napapansin nyo mga ka-rides, wala na talagang bolt na natira doon sa loob. Then ito pala yung dating nakakabit mga ka-rides. So ganito yung itsura ng steel bolts mga ka-rides kapag natunaw na. Then syempre ito yung ilalagay naman natin mga ka-rides. So ganyan yan dati kataba mga ka-rides. Ayan. Okay. So ngayon ito mga ka-rides, ipapasok natin to dito. Titignan natin kung nadamay ba yung thread niya sa loob. So bago yan mga ka-rides, linisan muna natin ng WD-40. Yan. Siyempre pati din to para iwas kalawang mga ka-rides. So lalagay na natin. Yan, kung napapansin nyo mga ka-rides. Ganyan na kaigpit mga ka-rides. So, ibig sabihin, hindi na lost thread yung thread niya sa loob. Okay? So, hanggang dito na lang yung video natin mga ka-rides. Sana may natutunan kayo. Then, kung may mga ibang paraan pa kayo mga ka-rides sa paghugot ng mga hindi na mahugot na bolts or nut mga ka-rides. So, share nyo lang dyan mga ka-rides. Siyempre, dadako na tayo sa mga shoutouts. Okay, so start na natin kay Sir Rodela Buebo. Ayan. Kay Sir Virgilio Junja Camus. So nanonood po siya from Qatar. So stay safe po tayo dyan sir mga ka-rides. Then syempre kay Sir Jerwin Endaya. Syempre kay Sir Ariel Karandang Agbin. Kay Sir Emiliano Ombayan, so taga Dasmariñas City, Cavite po siya. So salamat po sa panonood sir. And syempre kay Sir Roldan Parohinog from La Libertad, Santo Tomas, Davao del Norte. So salamat po sa panonood sir. Stay safe po tayo dyan sa inyo. Syempre kay Sir John Julius Manzan from Hamtik, Antique. So salamat po sa panonood sir. Then stay safe din po tayo dyan sir. Pre kay Sir Leo Maggracia. So from Leo of Romblon. So salamat po sa panonood sir. Stay safe din po tayo. Pre kay Sir Open Bot Al. Yan from Coronadal City, South Cotabato, Mindanao. So salamat po sa panonood sir. Siyempre, salamat din. Pre kay Sir Christian Castro from Cagayan Valley. So salamat po sa panonood mga kababayan. So dito lang po sa Isabela mga ka-rides. Then syempre kay Sir Ray Makadat. Ayan, so may natutunan daw ulit sa atin. Kay Sir Franklin Domingo. So sa lahat daw po ng full wave tutorial, dito niya nag-get sa video natin mga ka-rides sa channel natin. So salamat po sa appreciation mga ka-rides. So yun lang mga ka-rides. So stay safe po tayo, then let's fight COVID-19. Then hanggang dito na lang po ang video natin. Kita-kits sa susunod na vlog.